araw mga kaklase, kami pala ang pangalawang grupo na magtatalakay patungkol sa pag-unlad ng panitikan. So kapag sinabi nating pag-unlad, ibig sabihin merong pagbabago at pag-usbong sa panahon ng or sa paglipas ng panahon. At kapag sinabi naman nating panitikan, ito ay tumutukoy sa mga sulatin, kwento, tula at iba pang akdang nagpapahayag ng kaisipan at damdamin ng mga tao. So, ibig sabihin, ang pag-unlad ng panitikan ay patungkol o tungkol sa kung paano nagbago at umunlad ang paraan ng pagsulat at pagpapahayag ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. So, alam nyo ba mga kaklase na bago dumating ang mga Kastila, meron na silang sariling sistema ng pagsulat ang mga sinaunang Pilipino? Ngunit nang dumating sila, nagkaroon na ng pagbabago sa alpabeto, sa wika at panitikan. So, sa araling ito mga kaklase, aalamin natin kung bakit kaya nagbago ang alpabeto sa panahon ng mga Kastila at kung paano ito nakakaapekto sa ating panitikan at kung ano kaya ang kahalagahan nito sa ating kasaysayan. So, handa na ba kayong malaman ang mga ito, mga kaklase? So, sa panahon ng pre-kolonyal. So, ito ay panahon na may sarili ng panitikan ang mga sinaunang Pilipino. So, bago pa man dumating ang mga Kastila. So, ang kanilang panitikan ay naipapasa-pasa nila sa pamamagitan ng pasalitang paraan tulad ng mga kwentong bayan, alamat, bugtong at iba pa. So, mayaman na ang Pilipinas o mayaman na ang ating kultura at panitikan kahit wala pang impluwensya ng mga dayuhan. So, ang larawan na ito ay nagpapakita ng alibata o tinatawag din natin na baybayin. So, ito ay ang katutubong alpabeto ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila. So, ipinapakita rito ang pagkakaiba sa pagitan ng patinig at katinig sa sistema ng pagsulat. So, merong tatlong pangunahing patinig na A, I o E, at O U, at iba't ibang katinig na maaaring pagsamahin sa mga patinig para bumuo ng mga pantig. Ang bawat katinig ay may kasamang tunog na A kapag wala itong kahit anong marka. So halimbawa, ang katinig ay binibigkas bilang ka, ga, ta, at iba pa. So merong A. At kapag ang katinig ay may tuldok sa itaas, nagbabago ang tunog na A at nagiging I o E. So, ibig sabihin, hindi na ka ang bigkas, kundi ki o ke. So, kapag naman ang tuldok ay nasa ibaba ng katinig, ang tunog na A ay nagiging O o U naman. So, kaya ang dating ka ay nagiging ko o ku. So, meron akong tanong dito. So, ano kaya ang uri ng kalinangan at kultura ang dinatna ng mga Kastila sa Pilipinas? At napapatunayan ba nila ito? At paano? So, alam niyo mga kaklase, bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga Pilipino noon ay meron ng maayos na pamumuhay, sariling pamahalaan, batas, kultura at iba pa. So yes, napatunayan ito ng mga Kastila dahil nakita nila mismo ang mga pamumuhay ng mga Pilipino sa pagdating nila dito sa Pilipinas. So, at alam nyo ba na ang unang naninirahan sa Pilipinas ay mga Negreto? So yes, sila ang pinakaunang naninirahan sa Pilipinas. So sila ay kilala bilang Ita, Aita, Agta, at Baluga at namumuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pangangalap ng mga pagkain. So, pagkatapos ng mga Negreta, may maraming dayuhan na dumating sa ating bansa. Ang mga dayuhang ito ay ang mga
Indonesyo, Mangongosi, Bombay, Arabi at Persa. So nagdala sila ng mga bagong kaalaman, paniniwala at kaugalian na naka-impluwensya sa ating kultura at panitikan. So ang mga Arabi at Persa ang nagpalaganap ng Islam sa ating mga pulo. At ang mga Malay naman ang pinakamalaking impluwensya sa ating panitikan dahil dala nila ang mga wika, alamat, epiko at awiting bayan na naging bahagi ng ating panitikang Pilipino. Ang panitikang salindila ay mga kwentong ipinapasa sa pamamagitan ng pagsasalita at pag-awit. So naging epektibo ito noon dahil wala pang sulat at aklat. Kaya dito naipasa ang kultura, paniniwala at aral ng mga sinaunang Pilipino. So bago pa dumating ang mga Kastila, ang panitikan ng Pilipino ay naipapasa sa pamamagitan ng bibig at ang leader ng mga komunidad ang nangangalaga at nagtuturo nito sa mga tao. At noong unang panahon, ang mga Pilipino ay sinasamba nila ang kalikasan at mga espiritu o anito. So ang kanilang panitikan ay binubuo ng bulong, kwentong bayan, mito at alamat. At ito ay batay sa kanilang pananampalataya at pamahiin. Ngayon, dumako naman tayo sa panahong kolonyal. Nagsimula ito noong 1521 nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas. Ang pangunahing layunin nila ay ipalaganap ang Kristyanismo, kaya kasama ng mga sundalo ang mga paring misyonero. Upang mas madaling maipahayag ang kanilang relihiyon at mga aral, inaral ng mga pare ang mga wikang Pilipino. Dahil dito, mas naging madali para sa kanila ang makipag-usap at makuha ang loob ng mga katutubo. Isa sa pinakamalaking pagbabago ay sa panulat. Pinalitan ng alpabetong Romano ang ating dating alibata o baybayin. Dahil dito, natutong bumasa at sumulat ang mga Pilipino hindi lamang sa sariling wika, kundi pati na rin sa Kastila. Nakatulong din ito sa pagtatag ng paaralang Katoliko sa Maynila, Bisaya at sa Luzon. Paano tinanggap ng mga Pilipino ang mga pagbabagong dala ng mga akdang pampanitikan nang muling limbagin ito ng mga Kastila? So, unti-unting tinanggap ng mga Pilipino ang mga pagbabagong dala ng mga Kastila, lalo na sa panitikan at pagsulat. Pinalitan ang dating baybayin o alibata ng alpabetong Romano. Kaya dahil dito, mas dumali ang pagkatuto at pagbasa at pagsulat. Ngunit sa paglipas ng panahon, may ilan ding nakapansin na ang panitikan at edukasyong dala ng mga Kastila ay may impluwensyang kolonyal at unti-unting napapalitan ang sariling kultura at paniniwala ng mga Pilipino. At ang naging epekto naman nito sa ating mga Pilipino ay mas maraming Pilipino pa ang natutong bumasa at sumulat dahil nagtayo ang mga Kastila ng mga paaralang Katoliko sa Maynila, Luzon at Visayas. Ginamit ang mga wikang lokal at Kastila sa pagtuturo, kaya mas naging mabilis ang pagkalat ng kaalaman. Ngayon naman ay dumako tayo sa katangian ng panitikan sa panahong kolonyal. So, ang dula sa panahong ito ay hihinati sa tatlong grupo. So, una, dulang panlansangan. So, ito ay ang mga dulang ginaganap sa kalye o pampublikong lugar, kadalasan tuwing may pistahan o okasyon. Ang halimbawa nito ay ang pangangaluwa, tibag, panunuluyan at salubong. Layunin nito ang aliwin ang mga tao at palaganapin ang relihiyon. Pangalawa naman ay ang dulang pangtanghalan o entablado. So ito ay ang mga dulang itinatanghal sa tanghalan o teatro. Mas organisado at mas mahaba ang kwento. Kasama rito ang sinakulo, moro-moro, komedya, aninong gumagalaw at karilyo. Kadalasang paksa nito ang relihiyon, kabayanihan at labanan ng mabuti at masama. At ang pangatlo naman ay ang dulang pantahanan. Ito ay ang mga dulang ginagawa sa loob ng bahay, madalas tuwing may salo-salo o espesyal na okasyon. Halimbawa nito ang pamamanhikan, panubong,
duplo, karagatan at huwego de prenda. Layunin nito ang magpalapit ng pamilya at magbigay aliw. Ano sa tingin ninyo ang kadalasang paksa ng mga akdang pampanitika noong panahon ng mga Kastila? Okay, so ang pangunahing paksa ng mga akdang pampanitika noong panahon ng Kastila ay Kristyanismo. So ginamit ang panitikan bilang paraan upang ipalaganap ang relihiyong Katoliko at turuan ang mga Pilipino ng mga asal or mga aral tungkol sa Diyos, moralidad at mabuting aral. Lumaganap noon ang tatlong anyo ng panitikan, ang patula, tuluyan at dula. So sa patula, tulad ng berso, awiting bayan, dalit, dasal, pasyon, awit at kirido, kadalasang tungkol ito sa buhay ni Kristo, mga santo at pananampalataya. So sa tuluyan, gaya ng nobena, talambuhay ng mga santo at mahabang kwento ay nangibabaw pa rin ang relihiyosong tema. So sa dula naman, mapalansangan o tanghalan o pantahanan, sentro rin ang mga kwentong Kristiyano at aral ng simbahan. Ngayon, dumako naman tayo sa propaganda at himagsikan noong panahon ng Kastila. So mabilis kumalat ang akdang pampanitikan. Marami sa mga katutubong panitikan ng mga Pilipino ay nabago at hinaluan ng mga kulturang Kastila at mga paksa tungkol sa relihiyon. So sa simula, tinanggap ito ng mga Pilipino at nakaimpluwensya ito sa kanilang pag-iisip at paniniwala. Ngunit, nang maranasan nila ang labis na pang-aabuso at sobrang kapangyarihan ng mga Kastila, ang panitikan ay naging daan ng propaganda at himagsikan. Ginamit ito ng mga Pilipino upang ipahayag ang kanilang mga hinaing, ipaglaban ang kalayaan at gisingin ang damdaming makabayan. Bakit namulat ang isip at diwa ng mga Pilipino upang magsulat ng mga aktang bumabatikos sa hindi magandang pamamalakad ng mga Kastila? So, sa ganitong kalagayan, ang mga Pilipinong mulat sa katotohanan ay hindi matanggap ang kawalan ng karapatan at kalayaan ng kanilang mga kababayan. Dahil dito, ginamit nila ang panulat bilang sandata upang unti-unting gisingin ang isipan ng mga Pilipino at ipakita ang tunay na kalagayan ng bansa. Sa mga akdang pampanitikan, lumitaw ang pagtutol sa pang-aapi at ang matinding diwang makabayan. Maraming pahayagan ang naging daan ng propaganda ng mga Pilipino, tulad ng Diaryong Tagalog sa Maynila at La Solidaridad sa Espanya, pati na rin ang mga polyeto at aklat. Hindi lamang sa pagsusulat ginamit ang propaganda, kundi pati sa mga dula at pagtatanghal gaya ng Aninong Gumagalaw, Karilyo, Sarsuela at Balagtasan. Ang pangunahing paksa ng mga ito ay pagmamahal sa bayan, kalayaan at karapatan ng mga Pilipino. Ang katangian ng panitikan sa panahon ng propaganda at himagsikan. So sa panahong ito, nanatili pa rin ang mga anyo ng panitikan tulad ng patula at tuluyan. Ang malaking pagbabago ay ang layunin ng mga manunulat. Hindi na lamang aliwin o panrelihiyon ang paksa ng mga akda, kundi ginamit na ito upang ipahayag ang damdaming makabayan at batikusin ang mga maling pamamalakad ng mga Kastila. Ang mga paksa ay tungkol sa kalayaan, karapatan at pagmamahal sa bayan. Karamihan sa mga akda ay naisulat sa wikang Kastila at Tagalog upang mas maraming Pilipino ang makabasa at makaunawa. Ngayon, dumako naman tayo sa mga layunin ng mga propagandista. So, ang mga propagandista ay gumamit ng panitikan upang gisingin ang kamalayan ng mga Pilipino. Ang kanilang mga layunin ay ang mga sumusunod. Una, mamulat ang mga Pilipino sa katotohanan. So ipinakita nila ang tunay na kalagayan ng bansa at ang mga pang-aabuso na ginawa ng mga Kastila. Pangalawa, ihayag ang mga pang-aabuso at maling pamamalakad ng pamahalaang Kastila. So binatikos nila ang pagmamalupit ng mga dayuhang mananakop at ang maling paggamit ng kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. Pangatlo,
itama ang maling paniniwala sa relihiyon at mga namumuno. So, ipinaliwanag nila na ay hindi dapat gamitin ang relihiyon upang apihin ang mga Pilipino. Pang-apat, hasikin ang damdaming makabayan sa bawat Pilipino. So, nais nilang mahalin ng mga Pilipino ang sariling bayan at ipaglaban ang karapatan nito. At ang panglima naman ay hikayatin ang pagkakaisa at pagkilos ng bayan. So layunin nilang magkaisa ang mga Pilipino laban sa pang-aapi. At paano naman nila ginamit ang pluma? So ginamit ng mga propagandista ang pluma bilang sandata. So, sa pamamagitan ng mga tula, nobela at pahayagan, ipinahayag nila ang mga karaingan ng bayan. Ang kanilang mga akda ay nagpasiklab ng damdaming makabayan na naging daan sa himagsikan at sa pagkakatatag ng Republika ng Pilipinas sa Malolos. Bakit masasabing higit na malakas ang puwersa ng mga Amerikano kung ihahambing sa puwersa ng mga Kastila? Masasabing higit na mas malakas ang puwersa ng mga Amerikano kumpara sa mga Kastila dahil sila ay kumakatawan sa modernong teknolohiya at industrialisasyon. Noong panahong iyon, ang Espanya ay itinuturing ng nanghihinginalong impyerno, habang ang Amerika naman ay isang umuusbong na nandaigang kapangyarihan na may mas abanting kagamitan gaya ng mga bakal na barkong pandirigma, mas mabilis na mga baril at malaking pondo para sa digmaan. Ito ay pinapatunayan ito sa labanan ng Luok ng Manila kung saan mabilis na tinalo ng mga Amerikano ang mga karaan at gawa sa kahoy na barko ng mga Kastila. Sa madaling salita, ang bintahe ng Amerika ay nagmula sa kanilang mas superior na ekonomiya, armas at modernong taktika na hindi na kayang pantayan ng lumang sistema ng Espanya. Nagkaroon ng kaganapan ng pangambang ng maraming Pilipino na may isang malakas na bansa ang sasakop sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng mapait na realidad ng ating kasaysayan. Ang pagkapait patalim ng mga Pilipino sa isang kaalyado na kaunlanan ay naging bagong mananakop. Matapos ang mahabang panahon ng paghihimagsiklaban sa Espanya, naging totoo ang pangamba ng mga makabayan tulad ni Apolinario Mabini na ang paghingi ng tulong sa Amerika ay parang pagpapatuloy lamang ng kolonyalismo sa ibang anyo. Ito ay nagkatotoo dahil sa kasunduan sa Paris, Treaty of Paris noong 1898 kung saan ang Pilipinas ay itinuturing na parang isang kalakal na binili ng Amerika mula sa Espanya sa halagang 20 milyon nang walang pagsangguni sa mga Pilipino. Ang pagdating ng mga Amerikano ay hindi nagdala ng agarang kalayaan kundi isang bagong uri ng pagsakop na mas sistematiko at mas malakas ang puwersa militar. Ang dating hinala na gagamitin lamang tayo ng Amerika upang palawakin ang kanilang teritoryo sa Asia ay naging madugong katotohanan ng sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano. Amerikano ang nagpatunay na ang isang mas malakas na bansa ay muling kumuha sa ating karapatang magsarili. Pulo-pulutong ang himagsikan sa iba't ibang panig ng kapuluan. Ang pahayag nito ay nagpapakita na bagaman mas moderno ang armas ng mga Amerikano, hindi naging madali ang kanilang pagsakop dahil ang buong Pilipinas ay nag-alab sa nakakaisang damdaming makabayan. Ang pulo-pulutong na himagsikan ay patunay na ang paglaban ay hindi lamang nakasentro sa Maynila o sa ilalim ng gobyerno ni Aguinaldo, kundi kumalat ito sa iba't ibang probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mga lokal na leader at guerrilla. Dahil hiwa-hiwalay ang mga isla ng Pilipinas, ginamit ito ng mga Pilipino bilang estratehiya upang mahirapan ang mga Amerikano sa pagkontrol sa buong kapuluan ng sabay-sabay. Habang may pinupuksa ang mga dayuhan sa isang dako, may bumabangon namang
bagong pagkat ng mga revolusyon sa kabilang dako. Ipinapakita nito na kahit kulang sa pondo at armas ang mga Pilipino ay may matinding paninindigan na ipagtanggol ang kanilang lupain laban sa bagong mananakop sa bawat sulok ng bansa. Mayo 1, 1898 nang dumaong ang dalawang puwersa nang magbalik si General Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong nang itatag niya ang pamahalaang revolusyonaryo. Ang pagdaong ng mga puwersang Amerikano noong Mayo 1898 kasabay ng makasaysayang pagbalik ni General Emilio Aguinaldo mula sa Hong Kong ang nagsilbing metsa ng isang masalimuot na kabanata sa ating kasaysayan. Sa pagtatag ni Aguinaldo ng pamahalaang revolusyonaryo, layunin niyang ipakita sa mundo na ang Pilipinas ay may sapat na kakayahan at estruktura upang maging isang malayang bansa matapos ang mahabang pananakop ng Espanya. Gayunpaman, ang tila pagtutulungan ng mga Pilipino at Amerikano sa panahon ito ay puno ng tensyon at anilangan. Habang abala ang mga Pilipino sa pag-ayos ng sariling gobyerno at pagkubkob sa mga natitirang kuta ng Kastila, ang mga Amerikano naman ay dahan-dahang nagpapatatag ng kanilang presensya sa bansa. Ang tagpong ito ay nagpapakita ng isang kritikal na sandali kung saan ang pag-asa makamit ng ganap na kalayaan sa pamamagitan ng bagong pamahalaan ay unti-unting nabahiran ng banta ng panibagong pananakop mula sa isang mas malakas na puwersang dayuhan. Hindi nagkaroon ng puwang ang mga Pilipino sa kasunduang ginawa sa Paris noong Agosto 13, 1898 kung saan lubusang pagpaubaya ng mga Espanya sa lahat ng kanyang karapatan sa Pilipinas sa bansang Amerika sa halagang 20 million. Ang pangyayaring ito ay itinuturing isa sa pinakamalaking pagtataksil sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa kasunduan sa Paris, ang bansa ay itinuring na isang simpleng kalakal na maaaring bilihin at ibenta ng walang pahintulot ng mga mamamayan nito. Bagaman ang mga Pilipino ang tunay na napatalsik sa mga Kastila sa halos lahat ng dako ng kapuluan, sadya silang hindi binigyan ng buses o puwang sa usapang pananatili ng mga Amerikano at Kastila ang kanilang mga pansariling interes. Ang halagang 20 million ay nagsilbing bayad para sa pagpaubaya ng Espanya, ngunit sa mata ng mga Pilipino, ito ay isang illegal na transaksyon sapagkat wala ng karapatan ang Espanya na ibinta ang isang bayang malaya na at may sarili ng itinatag na gobyerno. Ang kawalan ng kinatawang Pilipino sa kasunduan ito ay ang naging malinaw na hudyat na ang Amerika ay hindi dumating bilang kaibigan kundi bilang isang bagong Panginoon na handang baliwalain ang soberanya ng Pilipinas para sa kanilang sariling kapakinabangan. Katangian ng panitikan. Namayani ang diwang makabayan o nasyonalismo ang unang dekada ng pananakop ay karugtong ng panahong propaganda at himagsikan. Maramdamin ang mga manunulat na dulot ng nakaraang karanasan. Mababakas pa rin ang kawalan ng karunungan sa larangan ng kabihasnan. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita na ang panitikan sa unang bahagi ng panahon ng mga Amerikano ay nagsilbing tulay at sandata ng nag-aalab na damdamin ng mga Pilipino. Dahil ang unang dekada ay karugtong ng revolusyon, ang mga manunulat ay hindi agad bumitaw sa temang nasyonalismo, kung saan ginamit nila ang ploma upang ipagtuloy ang laban para sa kalayaan na sinimula noong panahon ng propaganda. Ang pagiging maramdamin ng mga akda ng
ay refleksyon ng sariwang sugat at pait ng dulot ng digmaan ang pagkadismaya sa bagong pananakop, kaya't puno ng pighati at galit ang kanilang mga sulatin. Samantala ang binabanggit na kawalan ng karunungan sa kabihasnan ay hindi nangangahulugang mangmang ang mga Pilipino, kundi ito ay paglalarawan sa transisyon ng ating kultura. Pilit nating iwinawaksi ang impluensyang Kastila habang hindi palubos na nayayakap o nauunawaan ang maging sistema dala ng mga Amerikano na nagresulta sa mga akdang naghahanap pa ng sariling pagkakilanlan sa gitna ng nagbabagong mundo. Nadama ang pagpasok ng panahon ng romantisismo sa sumusunod na dekada na nooy siyang namalasak sa Europa at Amerika. Napangkat sa tatlo ang mga manunulat noon. Una, wikang Kastila ang ginamit ng mga sumusunod sa yapak ni Rizal, Del Pilar at Jaina. Pangalawa, Tagalog ang ginamit ng mga nanalig na higit na mauunawaan ang mga akda kung dadalo sa ugat ng wikang kinakisnan. Pangtatlo, Ingles ang ginamit ng mga makabagong manunulat upang subukin ang sarili sa wikang internasyonal. Ang pagkakahati ng mga manunulat sa tatlong pangkat ay nagpapakita ng malawak na estratehiya ng mga Pilipino upang mapanatili ang ating pagkakakilanlan habang nakikibagay sa bagong sistema. Ang mga manunulat sa Tagalog ay nanalig sa kapangyarihan ng sariling wika dahil naniniwala silang dito lamang tunay na dadalo sa ugat ang mensahe ng nasyonalismo na mas madaling maunawaan at madarama ng masa. Sa kabilang banda, ang pagsulpot ng mga manunulat sa Ingles ay sumisimbolo sa pagyakap ng mga Pilipino sa hamon ng modernasyon. Ginamit nila ang wikang internasyonal hindi upang maging dayuhan sa sariling bayan, kundi upang patunayan sa buong mundo na ang talino ng Pilipino ay kayang sumabay at makipagpaligsahan sa pangdaigang arena. Ang tatlong pangkat na ito, Kastila, Tagalog at Ingles, ay nagtutulungan upang tiyakin na sa anumang wika man isulat ang diwa ng pagka-Pilipino ay mananatiling buhay at naririnig sa lahat ng antas ng lipunan. Magandang araw! Ang ating iuulat ay tungkol sa panahon ng Hapon sa panitikang Pilipino. Noong 1935 hanggang 1941, nagkaroon ng malaking pagbabago sa panitikan dahil sa pagdating ng mga Hapones. Tama? Ang kalayaan sa pagsulat ay napalitan ng takot at mahigpit na sinsura. Maraming palimbagan sa Ingles at Tagalog ang pinasara. Makalipas ang ilang buwan, pinahintulutan ng mga Hapones na muling magbukas ang ilang pahayagan at magazine. Kabilang dito ang liwayway na pinamahalaan ni Kinchi Ishikawa at ang pahayagang Taliba. Layunin ng mga Hapones na gamitin ang panitikan upang palaganapin ang kanilang ideolohiyang Asya para sa Asya. Sa panahong ito, nagkaroon ng bagong anyo ang panulaan, tulad ng Malayan Kalugturan o free verse. Lumabas din ang mga tulang kahawig ng haiku, isang anyong pampanitikan ng mga Hapones na binubuo ng 17 pantig na may sukat na 5, 7 at 5. Tungkol naman sa katangian ng panitikan, naging paksa ng mga akda ang buhay sa bukid ng pakikipagsapalaran sa lungsod. Nabigyan ng pagkakataon ng mga bagong manunulat na sumulat basta't hindi tumatalakay sa politika at sumusunod sa patakaran ng sensura ng Maynila. Simbunsya. Malaya ang mga manunulat na forma at estilo, ngunit nanatiling maingat sa kanilang mga isinusulat. Bagamat may ilang akdang nakalusot sa sensura at naglarawan ng tunay na kalagayan ng lipunan, nanatili pa rin ang mga katanungan at pangamba tungkol sa hinaharap.
Noong 1943, muling binuksan ng Sunday Tribune Magazine. Pinayagan din ang mga paglalathala ng ilang pahayagan gaya ng Liwayway, Talibap, Philippine Review Filipiniana, Siyem, Siete, Bagong Araw or New Day, at Pillars basta't sumusunod sa mga patakarang sensor. Iyon po ang aking ulat tungkol sa panahon ng Hapon sa panitikang Pilipino. Maraming salamat po sa inyo. Panahon ng kalayaan. Ang panahon ng kalayaan ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng digmaan sa Pilipinas. Itinatag ang ika-3 Republika ng Pilipinas, ibig sabihin binuo na ulit ang sariling pamahalaan ng mga Pilipino. Sa panahon ni Manuel A. Rojas, nagkaroon ng maraming suliranin ang pamahalaan dulot ng nakarating na digmaan. Noong si Manuel A. Rojas ang namumuno, maraming problema ang kinakaharap ng gobyerno dahil sa mga pinsala at epekto ng digmaan. Kung naging popular si Carlos P. Garcia sa kanyang patakarang Pilipino muna at reforma sa lupa naman kay Diosdado Macapagal sa panahon ng kanilang pagkapangulo, ang pamahalaan ay hindi rin nakaligtas sa patuligsa ng mga mamamahayag pagkat patuloy ang pagbaba ng peso. Si Carlos P. Garcia ay sikat dahil sa patakarang Pilipino muna. Ibig sabihin, binibigay muna ng gobyerno ang prioridad sa mga Pilipino lalo na sa trabaho at negosyo. Ang reforma sa lupa ay naging tanyag noong panahon ni Diosdado Macapagal. Ito ay para tulungan ang mga magsasaka na makakuha ng sariling lupa. Pero hindi pa rin nakaligtas sa mga tao sa hirap dahil patuloy na bumababa ang halaga ng pera o piso, kaya mas mahirap bumili ng mga kailangan. Ang pagkahalal ni Ferdinand E. Marcos noong 1975 ay hindi lumagot sa tanikala ng mga mayroon sa pagsasamantala at pagmamalabis sa mga wala o have-nots. Hindi lumagot sa tanikala ng mga mayroon. Ibig sabihin, hindi mawala ang mga problema na dulot ng mga taong may maraming pera at kapangyarihan. May pagsasamantala at pagmamalabis sa mga wala, ang mga taong mahihirap naman ay patuloy na inabuso o hindi binibigyan ng patas na pagtrato. Katangian ng panitikan o mga katangian ng ating literatura noong panahong iyon. Ang mga intelektual ay humantad at naglantad ng mga kaliwalian at kabulukan ng mga pamahalaan sa kalye, sa paaralan at pahayagan. Ang mga intelektual ay nagsalita laban sa mali. Sinabi nila ang mga kasamaan at kawalan ng husay ng pamahalaan sa mga daan-daang paaralan at mga pahayagan. Dumadami ang hindi sumang-ayon sa pananatili ng mga base military ng Estados Unidos dito. Palagi ang demonstrasyon ng PhilCAG sa Vietnam. Ibig sabihin, maraming tao ang hindi sumang-ayon sa base ng Amerika dito. Gusto nilang umalis ng mga sundalong Amerikano at lagi ring may mga protesta laban sa paglahok ng mga Pilipinong sundalo sa digmaang Vietnam. Ang mga huling taon ng dekadang 70 ay humingi ng malawak na pagbabago sa sistema. Gustong baguhin ng malaki ang mga sistema ng bansa dahil sa mga problema na nararanasan. Noong 1971, ginanap ang Constitutional Convention upang bumuo ng bagong konstitusyon sa gitna ng kaguluhan at pagbagsak ng kabuhayang pambansa. Ginawa ito habang nagkagulo ang bansa at bumaba ang kita ng mga Pilipino. Lalong tumibay ang paghingi ng mga radikal na pagbabago nang maganap ang pagbomba sa meeting ng Partido Liberal sa Plaza Miranda. Nang sumabog ang bomba habang nagtitipon ng mga membro ng Partido Liberal, lalong naging matapang ang mga tao na humiling ng pagbabago. Sinuspindi ang writ of habeas corpus ng Pangulo. Ibig sabihin, maaring ikulong ang sinumang tao kahit walang sapat na ebidensya. Nagpasya si Pangulong Marcos na ipailalim sa batas militar ang buong bansa sa bisa ng proklamasyon bilang 1,081 noong ika-21 ng Setyembre taong 1972.
Ito ay batay sa proklamasyon bilang 181 na nagbigay sa kanya ng higit na kapangyarihan. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang panahon ng bagong lipunan. Sumilang ang bagong lipunan, kasabay nito, sumipot ang mga kabataang mapanghimagsik. Ito ay naging panahon ng aktivismo. Ang wikang Pilipino ay mabilis na umunlad sa panahong ito dahil ang isipan at damdamin ng mga kabataang Pilipino ay ipinapahayag sa sariling wikang Pilipino. Gayon din sa hangad ng Pangulong Marcos na malinang ang mga mamamayang Pilipino upang maging bagong Pilipino. Inugali niya ang magsalita at magtalumpati sa Pilipino tuwing hinihingi ng pagkakataon. Sa panahon ding ito, inulunsad ang bagong palatuntunan ng Ministry ng Edukasyon at Kultura. Ito ay ang bilingualismo. Ang bilingualismo, ito ay ang pagtuturo sa pamamagitan ng dalawang wika. Ito ay ang Pilipino at Ingles. Ayon sa mga pahayagang Pilipino noong 1973, mahalagang gamitin ang Pilipino at Ingles sa edukasyon. Ang magandang paggamit ng Pilipino sa paaralan ay makatutulong sa mabilis ng pag-unlad ng wika at sa pagkakaisa ng ating bansa. Ang Ingles naman ay mahalaga dahil ito ang ating wikang pandaigdig at nakatutulong para maiwasan ang pagkahati-hati ng ating rehiyon. Sa paggamit ng dalawang wika, mahuhubog ang mga mamamayang bilingual at mapalakas ang ating pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Alinsunod sa salikang batas, may tatlong mahalagang layunin ang ating bansa sa ilalim ng bagong lipunan. Ito ay ang kaunlarang pangkabuhayan, kaunlarang panlipunan at kaunlarang pangkalingangan. Una ay ang kaunlarang pangkabuhayan na tumutukoy sa pagpapalakas ng ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan. At pangalawa, kaunlarang panlipunan na layong mapabuti ang ugnayan ng mga tao at matiyak ang katarungan at kaayusan sa ating lipunan. Ikatlo, ang kaunlarang pangkalingangan na nakatuon sa paghubog ng asal, disiplina at mabuting pagpapahalaga ng mga mamamayan para sa ikagpuputi ng ating bansa. Ngayon ay nagkakaroon ng iba't ibang pagbabago ang pamahalaan upang maipatupad ang mga nasabing layunin. Ito ay ang binuod sa acronym na pledges. P means peace and order o kapayapaan. Ang L naman, land reform o reforma sa lupa. E, economic reform o reforma sa pangkabuhayan. T, development of oral values o kalingan ng kahalagahang moral. G, government reforms o reforma sa pamahalaan. E, educational reform o reforma sa paaralan. At ang S ay social reform o reforma sa lipunan. Then, ang aking tatalakayin ay ang katangian ng panahon sa panahon ng bagong lipunan. Ang panahon ng bagong lipunan ay nagsimula noong ideklara ang batas militar ni Pangulong Ferdinand Marcos noong 1972. Sa panahon ito, layunin ng pamahalaan na baguhin ang lipunan at itaguyod ang disiplina, kaayusan at kaunlaran. Isa sa mga pangunahing katangian ng panahon ito ay ang mahigpit na kontrol ng pamahalaan. Minimitahan ang kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag at pagtitipon upang mapanatili ang kaayusan. Ikalawa, ginamit ang panitikan at sining bilang kasangkapan sa pagpapalaganap ng ideolohiya ng pamahalaan. Maraming akda ang naglalayong itaguyod ang nasyonalismo, disiplina at pagsunod sa batas. Ikatlo, namayani ang temang panlipunan at pampolitika sa mga akda. Ipinakita sa mga tula, kwento at dula ang kalagayan ng lipunan, kahirapan at pakikibakan ng mamamayan. Sa kabuuan,
Ang panahon ng bagong lipunan ay panahon ng kontrol, disiplina, at propaganda. Ngunit nagsilbi rin itong daan upang maipahayag ng mga manunulat ang kanilang saloobin tungkol sa kalagayan ng bansa. At iyon lamang. Kung may katanungan pa ba ang lahat? Okay. Susunod na ating tatalakayin ngayon ay ang panahong kontemporaryo sa panitikang Pilipino at ang mga katangian nito. Nagsimula ang panahong kontemporaryo nang ibaba ni Pangulong Ferdinand Marcos ang kautusan na nag-aalis ng batas militar noong ika-17 araw ng Enero, taong 1981. Kasabay nito ang pagsilang ng tinatawag na Bagong Republika. Inaasahan noon na uunlad ang bansa at ang sentro ng pag-unlad ay ang tao. Inilunsad din ang bagong palatuntunan ng pamahalaan na isang bansa, isang diwa. Ngunit nagkaroon ng bahid ng kadiliman ang pag-asa ng bayan ng paslangin sa Maynila International Airport noong ika-21 araw ng Agosto, taong 1983 ang kilalang kritiko ng pamahalaan na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Dahil dito, lalong nagising ang damdamin ng mga Pilipino. Naging karaniwang tanawin ang mga kilos protesta ng mga mag-aaral, guro, manggagawa at iba pang sektor ng lipunan. Dito rin nakilala ang tinatawag na Parliaments of Streets, kung saan sa lansangan ipinapahayag ng mamamayan ang kanilang mga hinaing laban sa pamahalaan. Nagpatuloy ang kawalang pag-asa ng maraming Pilipino. Dumami ang mga paglabag sa karapatang pantao, karahasan at krimen. Dahil dito, tumawag si Pangulong Marcos ng isang snap election noong ika-7 ng Pebrero taong 1986 at ang kanyang naging katunggali ay ang balon ni Ninoy Aquino na si Corazon Aquino. Sa tulong nina Defense Minister Juan Ponce Enrile at Vice Chief of Staff Fidel Ramos, naganap ang makasaysayang EDSA People Power Revolution na nagpatalisik sa diktadorya at nagbalik ng demokrasya sa bansa. Sa mga sumusunod na taon, nagkaroon ng iba't ibang filosofiya sa pamahala. Si Pangulong Fidel V. Ramos ay nagtaguyod ng filosofiyang moral recovery na layong ibalik ang disiplina at mabuting asal sa lipunan. Samantala, ang filosofiya ni Pangulong Josep Estrada ay hirap para sa mahirap, na nakatuon sa pagtulong sa mga maralita. Sa larangan ng sining at panitikan, lalong sumigla ang dulang Pilipino dahil sa pagdami ng mga pagtatanghal sa iba't ibang puok tanghalan. Itinatag ang Writers Union of the Philippines na naglabas ng pahayagang mithi na nagbigay ng panibagong sigla sa panitikan. Nagpatuloy rin ang pagpapayaman sa wikang Pilipino lalo nang ipalabas ni Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order bilang 335 noong Setyembre taong 1988. Ang Carlos Palanca Memorial Awards ay patuloy ding nagbigay parangal sa mahuhusay na manunulat ng ating bansa. Ngayon naman, tatalakayin natin ang katangian ng panitikan sa panahon ng kontemporaryo. Ipinakita ng panitikan sa panahong ito ang mga pagbabago sa pamahalaan at sa lipunan. Sumasalamin ito sa tunay na kalagayan ng bansa, ang mga suliranin, pakikibaka at pag-asa ng mamamayan. Malaki ang papel ng mga manunulat sa paghubog ng isipan ng bayan dahil ginagamit nila ang panitikan bilang sandata upang maipahayag ang katotohanan at gisingin ang kamalayan ng lipunan. Sa tulong ng mga patimpalak, samahan ng mga manunulat
at mga patakaran ng pamahalaan, lalo pang napaunlad ang panitikan at paggamit ng wikang Pilipino sa buong bansa. So, ang panahong kontemporaryo ay panahon ng pagbabago, pakikibaka, at patuloy na pag-unlad ng panitikan. Sa pamamagitan ng panitikan na ipapahayag ang tinig ng bayan at ang hangarin para sa isang mas makatarungan at maunlad na lipunan.